Magandang umaga po sa inyong lahat. Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay ang kagalakan ng pangangasiwa. Ganito po natin tatalakayin ang second part ng ating leksyon. Titignan natin maigi kung ano-ano ang mga tinatawag kong equation o mga partido ng pangangasiwa. Tatlo po yun. Ang Diyos, ang tao, at ang mamon o masamang espiritu ng pananalapi. Ang Diyos ang siyang may-ari, ang tao naman ang siyang mangangasiwa, at ang mamon o demonyo siyang paninira. Pag-aaralan din po natin ang dalawang pinaka-importanting katangian ng isang tagapangasiwa. Siya ay dapat matapat at mapagbigay. At pag-aaralan din po natin ang relasyon ng Diyos sa tagapangasiwa. At mga iba't iba pang mga tutulong sa atin sa pangangasiwa. Ang ating abilidad na gumawa ng kayamanan. Opo, totoo po yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan o abilidad upang tayo lumikha ng ating yaman. Pag-aaralan din po natin ang babala sa atin pag tayo yumayaman na. At ang katotohanan ng pag-aari ng tao, pag-aari ng Diyos ang tao. Ano po? Umpisa na po natin. Ang sabi ko nga po, may tatlong partido o ekwasyon sa pangangasiwa. Ang Diyos, ang tao, at ang mamon. Tignan po natin ang relasyon ng mga ito sa isa't isa. Unahin natin po ang Panginoon, ang Diyos. Siya ang may-ari. Ano ba ang pinakapopular o madalas nating marinig na salita? Di ba ako at akin? Importante ang mga salitang ito. Ang ako ay nagbibigay sa atin ng identity. Kung sino ka, ano ang trabaho mo, available ka ba o hindi? At iba pa. Ang salita namang akin ay nagsasaad ng ating ownership kung ano meron tayo. Ang iyong pag-aari o ang inaangkin mong pag-aari. Ngayon, narinig din natin marahil ang mga salitang ganito. Ang buong daigdig ay akin. Ang lahat ng narito ay akin. At ang pilak at ginto ay akin. Itong mga salitang ito ay hindi galing sa isang bata na inaangkin ang lahat na nakikita niya. Hindi galing sa isang sakim na gustong ariin ang lahat ng bagay. Ang mga salitang ito, believe it or not, ay galing kay Yahweh, na siya nating Diyos at Panginoon. Kaya naman, ang binigay niya sa ating pangalan ay ako ay si ako nga. Exodus 3:14. Ulitin ko po, ang binigay na pangalan ng Diyos nang tinanong siya ni Moses, kung anong pangalan niya ay si ako nga. Nagpapahiwatig na siya nga ang may-ari ng lahat. Sa mula pa, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na siya ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, lahat ng mayroon tayo, pag-aari, oras, talento, at maging ang ating buhay ay pag-aari ng Panginoon. Psalms 24 verse 1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito sa mundo at nabubuhay dito. Psalms 50 verse 12. Lahat sa daigdig na narito ay pawang akin. Leviticus 25 verse 23. Hindi ninyo may pagbibili ng lubusan ang lupa sapagkat yun ay akin. Pinapaupahan ko lang sa inyo yan. At Haggai chapter 2 verse 8. Sapagkat ang lahat ng pilak, lahat ng ginto, ng buong daigdig ay akin. Kapag ang katotohanan ito ay nanatili sa iyo at naging bahagi mo,
Madaling mong matutupad ang iyong responsibilidad na maging tagapangasiwa ng kayamanan ng Diyos. Ito po ang pinakamahirap nating tanggapin na katotohanan. Dahil sa mga salitang ako at akin. Tignan naman natin ang nangangasiwa, ang tao. Nang likhain ng Diyos ang hardin ng Eden, nasa isip niya na kung sino ang mag-aalaga at mamamahala nito. Nasa isip na po niya yun. Kaya sina Adam and Eve ay hindi lamang unang naninirahan kundi sila rin ang unang katiwala ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Genesis chapter 1 verse 28. Paghariin ninyo o supilin ito at pamahalaan ang lahat ng nilikhang may buhay. Ang tao ang pinaka-obra maestra ng kathanan ng Diyos na siya niyang nilikha ayon sa kanyang larawan o kawangis niya. Binigyan niya ang tao ng kakayahan at kapangyarihan na magari, magsakop, at higit pa rito, mamahala sa kanyang mga nilikha. Genesis chapter 1 verse 27. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ngunit, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya muna ang lahat. Inihanda niya ang pinakamagandang lugar, ang hardin ng Eden, para tirahan ng tao. Ang bahay ay kanyang itinayo, inayos at inihanda bago likhain ng Diyos si Adam and Eve. Ang kanyang tanging utos ay ito, alagaan ninyo ito at pamahalaan ito. Genesis chapter 1 verse 28 to 29. Pagariin niyo ito, supilin, at pamahalaan ng lahat ng nilikha kong may buhay. Noong grade 6 po ako, meron po kaming subject na gardening na doon kami tinuturan kung paano magtanim. Ang ginawa po ng aming teacher ay binigyan kami ng isang lugar, isang kaprasong lupa na ang measurement po is 6 feet by 2 feet na aming mapagtataniman. Ito ay aming bubungkalin, tatanggalan namin ng mga bato, lilinisin at ihahanda po namin para tamnan ng binhing gulay. Ang pinakapopular po noon ay ang pechay. Madali pong patubuin ang pechay. 3 buwan po ang binigay sa amin ng aming teacher upang alagaan ang aming plants ang tawag doon, diligan at tanggalan ng mga damo. Aariin namin ito na pinagkatiwala sa amin. Sa pagitan ng 3 buwan, makikita po natin kung sino-sino ang nag-aalaga ng mabuti na kanyang munting hardin. At pagdating ng taganihan, inyong makikita ang resulta. Bago magkasala si Adam and Eve, masagana po sila at sobrang-sobra ang kanilang mapagkukunan. Walang kulang sa kanilang pamumuhay. Nang sila'y nagkasala, pinalayas po sila ng Diyos sa paraiso at sinumpa ng Diyos ang lupa at naranasan ni Adam and Eve ang kakulangan. Naghirap sila at nag-umpisa dito ang tinatawag nating trabaho. Genesis chapter 3 verse 17 to 19. Dahil dito ay sinumpa kong lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Nagrarayam pa ano po. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Wow! Ito na po ang ating kondisyon ngayon. Tayo po ay nangangasiwa ng limitadong resources. Hindi sapat ang ating mga kayamanan. Dahil limitado ang ating pagkukunan.
Gayunpaman, inayos po ito ng Diyos. Anong ginawa niya? Binigyan niya tayo ng abilidad upang lumikha ng yaman. Ngunit madalas ay nakakalimutan natin na ang ating abilidad na lumikha ng kayamanan ay galing sa Diyos. Ano po ang sinasabi natin? Ako at wala nang iba kundi ako pa. Marami pong nagsasabi na ako ang dahilan kung bakit lumago ang aking negosyo. At ako ang nagtanim kaya ako naman ang mag-aani. Ang mga salitang ito ay madalas na nagpapakita ng kumpiyansa sa sarili. Hindi po masama ito, pero tignan nyo, tama na may likas tayong talento na pwedeng pahusayin at gamitin natin para tayo ay umunlad at lumikha at maging mayaman. Ngunit ayon sa Biblia, tatandaan po ninyo ito, ang abilidad na lumikha ng kayamanan ay hindi galing sa atin, kundi pinagkaloob sa atin ng Diyos. Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Kaya wag ninyong iisipin na ang kayamanan ay inyong bunga ng inyong sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyo, si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ang problema po ay ganito. Limitado po ang ating paglago sa kayamanan dahil natural na abilidad ang ating ginagamit. May hangganan po ang karagdagan. Ang sikreto po ng overflowing, supernatural, na pag-aaralan natin sa susunod na leksyon. Ang sikreto po ay ng overflowing is supernatural. Na ating pag-aaralan sa susunod na leksyon. Paano natin napuposisyon ang sarili natin upang tayo tumanggap ng pabor hindi lamang sa Diyos, kundi sa tao. Ang ating mga abilidad ay hindi galing sa atin lamang, kundi isang biyayang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa tamang pangangasiwa, magagamit natin ang mga talento at yaman na pinagkatiwala sa atin para sa ikalulugod ng Diyos at kabutihan ng marami. Hindi lamang ang ating kakayahan at abilidad na makalikha ng kayamanan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Siya rin ang nagtakda kung gaano karaming kayamanan ang ipagkakaloob niya sa atin. Of course, ang kagustuhan ng Diyos ay na ang kayamanan ito ay lumago sa mga kamay na mapagkakatiwalaan. Pangangasiwa ang pagsasagawa ng tamang pangangasiwa. Ang tagapangasiwa sa simpleng definisyon ay isang taong pinagkatiwalaan ng may-ari upang pamahalaan ang kanyang mga ari-arian sa paraang magbibigay karangalan sa kanya. Hindi tao ang may-ari. Siya lang ang tagapag-alaga. Hindi tayo ang may-ari. Tayo lang ang tagapag-alaga. Dalawa pong importanteng katangian ng katiwala. Unang-una po ay dapat siya ay maging matapat. Maging masipag at tapat at kung ano ang mayroon tayo sa tulad ng tinuro ni Jesus sa talinghaga ng mga talento, Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Pinupuri ang mga paggumagamit ng kanyang yaman ng wasto. Dapat po rin tayo mapagbigay. Bahagi natin ang mga biyaya sa iba pagkatapos natin magampanan ang pagbibigay ng ating ikapo. Hindi po, ikapo. Sa 1 Timothy verse 6:18, chapter 6 verse 18, pinapayuhan ni Pablo na gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at maging mapagbigay at handang magbahagi. Tumungo naman tayo sa relasyon ng pangangasiwa. Ang ating pangangasiwa ay nakaugat, rooted sa ating relasyon sa Diyos. Kung wala ang relasyon ito, ang ating pangangasiwa ay mawawala ng espiritual na pundasyon. Magigiba po ito dahil walang pundasyon .
Sa pamamagitan ng pag-uunawa ng ating koneksyon sa Kanya, sa Diyos, kinikilala natin ang ating tungkulin bilang tagapamahala. So, in summary, pagmamayari, lahat ay pag-aari ng Panginoon, ng Diyos. Wala pong exception ito. Pangangasiwa, tayo ang tagapag-alaga ng pag-aari ng Diyos. Pamamahala na ay pamamahala na may responsibilidad, katapatan at pagiging mapagbigay. Ang ating pangangasiwa ay isang pagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos. Kinikilala na siya ang may kapangyarihan, siya ang may-ari, at ang tungkulin natin ay tulungan siya sa pamamahala ng kanyang nilikha. Kung ating yayakapin ang prinsipyong ito, maaari nating i-align na mabuti ang ating mga aksyon sa kalooban ng Diyos at tuparin ang ating layunin bilang kanyang mga tagapamahala. May isa pang tanong. Pag-aari mo ba ang sarili mo? Ang sabi nga ng Panginoon, hindi lamang ang buong sanlibutan ang pag-aari ng Diyos, kundi ikaw at ako ay pag-aari niya. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit, na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Panginoon. At kung tayo ay tunay na anak ng Panginoon, siya ay nagmay-ari sa atin ng 3 beses. Siya ay nagmay-ari sa atin ng 3 beses. Sa una nating paglikha, sa bago nating paglikha, at sa ating pagtutubos. Ulitin ko po, 3 beses niya tayo iniari. O ang pag-aari niya sa atin ay 3 beses. The first one is yung first creation. Una sa ating paglikha. Pangalawa po ay ang new creation. Nung tayo nilikha niya again. At ang pangatlo ay ang kanyang pagtubos sa atin. Binayaran niya tayo. Binayaran niya po ang ating mga utang. At tayo inangkin niya. Sa susunod po, ito na ho ang uli nating part, the third part, which is the last one, ang pananalapi at ang pamilya. Ito po ang subject matter. Ito po itatapusin ko, ito pong leksyon na ito ay tatapusin ko pagdating ko po dyan sa Enero. At tatalakayan natin sa bandang uli, paano natin ipuposisyon ang ating sarili upang tayo pagpalayan ng Diyos at pagpalayan ng mga tao. And then, pag-aaralan po natin ang impluensya ni Mammon, ang demonyo ng pananalapi. And then, re-reviewin po natin yung formula na 10-10-80. At pagkatapos ay tuturuan ko kayo na tinatawag kong na aking ginawa, na tawag ko po ay zero budget. Kaya, antayin niyo po ako next year. Merry Christmas and Happy New Year. At magkikita po tayo sa susunod na taon. Sama niyo po ako sa aking panalangin, ang aking lalong-lalo na ang aking health. Dahil po 80 anyos na po ako, hindi po ako bumabata. At gusto ko pong makapaglingkod pa at makita kayo next year. Hopefully, tatagal po ako dyan ng more than 3 months. Kung pagpapalayan ng Panginoon at kung kanyang kalulugod, marami po tayong naka-line up na gagawin. Hindi lang para sa Jiwo, kundi sa iba pang mga simbahan, iglesia na hopefully matulungan po natin. Nel Maulid po, Jesus Way Up Ministries, Monrovia, California. God bless you.